Dito naman tayo mga kababayan kay Tevez. Ito na, si Tevez na mga kababayan. Oo, ngayon, Kent, ano ba nangyari kay Tevez? Ayun, kinidnap. Pero kakaibang kidnap ito mga kababayan. Bakit? Pinauwi sa bahay. Oo. Diba, mamuwi ni Artos? Kakaibang kidnap itong ginawa kay Tevez kasi pinapauwi sa bahay. Oh, ito yung kidnap na pinauwi. Biruin mo ha. Matagal kang nagtago sa ibang bansa. Tinakbuhan mo ang kaso mo at pugante ka na nga. Tapos nung hinuli ka kasi may kasalanan ka, kidnap na pala. Bakit ganun? Kadalasan sa mga may mga kasalanan, kidnap ang sinasabi. Ito lang yung kidnap na hinatid ka pa uwi. Anong tawag dito? Kidnap pero hinatid ka pa uwi? Ano yon? Bakit kadalasan na lang mga kababayan sa mga palusot nitong nitong mga may kasalanan ay kapag nahuli, kidnap. Yeah? Presilio Lim, may galap shoutout dyan sa Basico area. May galap shoutout po. Ang social na kidnap yan. Biruin mo, naka-private plane ka pa, tapos kinidnap ka. Parang kay Digong lang, no? Kinulong na, tapos naka-private plane, tapos kidnap pa rin. Eto na. Ang mga paghahanda ng DOJ dito sa inaasahang deportation kay former Congressman Arnie Tevez. Magandang umaga, Aga. Nagpasalamat nga ang Department of Justice o DOJ sa naging hakbang ng Timor-Leste government na ipag-utos ang administrative deportation laban kay dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kriminal dito sa Pilipinas. Ayan po yung kinidnap mga kababayan na nakakapag-message pa. Ito yung kinidnap mga kababayan na nagsasalita pa sa live. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Tapos ito lang yung kinidnap mga kababayan na kasama mo, NBI Director at DOJ Secretary. Mga kababayan, may kakaiba ito, no? Alam nyo, pag ako siguro hinuli, ay kinidnap po ako. Kakaiba. Kung sino pa yung may krimen, yun pa yung kinidnap, no? Kakaiba. Ito. Ayon sa DOJ, kasunod ng opisyal na deportation documents mula sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste, nagpakilos na kanya sila ng isang joint team na binubuo ng mga kinatawan mula sa National Bureau ugnayan sa Timorese authorities para sa ligtas at naaayon sa batas na proseso ng pagpapauwi kay Tevez kapalit sa Pilipinas. Kinukonsidera ng DOJ ang pahayag ng Presidency of the Council of Ministers ng Timor-Leste na ang presensya ni Tevez sa kanilang bansa ay banta sa pambansang seguridad at public order. Tiniyak ng DOJ sa publiko at international community na masusunod ang due process kaugnay ng deportation ng dating mambabatas. Kinumpirma ng abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio na iuwi o i-deport na nga ito pabalik sa Pilipinas, pero wala pa siyang masyadong detalye hinggil dito tulad sa oras at magiging kung saan lalapag itong si Tevez pagdating sa Pilipinas. Ang dagdag pa nga ni Attorney Topacio, nagpadala na rin ng mga kinatawan yung kanilang law office dito sa Department of Justice, gayon din sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Nais matiyak ng kampo ni Tevez na mabigyan ito ng abogado na batay doon sa kanyang karapatan. At sa ngayon, ayon pa sa abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, handa naman sila na idepensa yung kanilang kliyente kung sakaling formal na nga itong haharap sa korte dito sa Pilipinas kaugnay sa mga kasong murder, frustrated murder, kaugnay dito sa nangyaring Pamplona massacre noong May o March 4, 2023. Ayon pa kay Topacio, ang kanilang paniwala mahina yung kaso laban sa kanilang kliyente, kasunod na rin ng pag-atras sa ilang mga testigo sa kaso. Yung mga ating update mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat. Sa totoo lang, si Attorney Topacio, may kumuha pa pala sa kanya, no? Hindi naman nananalo. Ito yung abogado ng lahat ng may kasalanan. The lawyer of all sins. Yun ba yun? English nun? Lawyer of all sins. Kasi kadalasan sa mga hinahawakan niya, si Kibuloy,
may kaso. Si Tebes may kaso. Si Alice Go, isa din siya doon. May kuni-kunti siya kay Alice Go. Diba? Lawyer of all sense nga. Pero hayaan nyo na, at least abogado siya. So ito, mga kababayan, yun nga, sa awa ng Diyos, nakauwi na din si Tebes sa tinagal-tagal ng pagtatrabaho. Pagtatago. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, antayin po natin na kapag si Harry Roque naman, no, ang hinuli, mga kababayan, ay baka sasabihin naman ni Roque, kinidnap po ako, putang ina. Ay, nako. Alam nyo, minsan ito yung masasabi ko eh. Gagawa ka ng kasalanan sa bansa, tatakas ka, gagawa ka ng kasalanan, tatakas ka. Kapag may warrant ka, hinuli ka, ang sasabihin mo, kinidnap ka. Paano nangyari yun? Gagawa ka ng kasalanan, tatakas ka. Tapos kapag hinuli ka, sabihin mo kinidnap ka. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Gagawa. May nag-comment dito. Drug lord at small town lottery owner si Tebes sa Negros Oriental. Sabi ni Sir Elijah Silibre. Actually, mga kababayan na, speaking of drug lord sa Negros Oriental, itong si Tebes, kung pwede nga lang magsalita. Ito mga kababayan, gusto kong i-share sa inyo. Si Tebes, si Paruhinog, friend yan. Tandaan ninyo mga kababayan, si Tebes, si Paruhinog, yung mayor ng Osamis na nadedo, at yung anak niyang si Princess Nuba Paruhinog na nakulong, magka-close yan. Ngayon, itong si Tebes, may connection ito kay Digong. Bakit? Kung walang connection kay Digong to, matagal na tong namatay. Kasi, kung si Nuba Paruhinog lang, pasalitain ninyo kung sino si Tebes, alam ni Nuba yan. Kasi ganito, bigyan ko kayo example mga kababayan. Ito, wag niyong paniwalaan, chismis lang. Si Nuba Paruhinog at yung tatay niya, ang supplier ng droga noon, Taiwanese. Si Tebes, supplier niya, Taiwanese din, pero kumumpra din siya doon kay Michael Yang. So, hindi siya pinatumba. Hindi siya pinatumba. Bakit? Supplier niya una, yung supplier ni Paruhinog. Ngayon, nung nanalo si Digong, lahat ng liberal, nanumpa na sumali sa PDP. Kaalyado, buhay. Pag hindi kaalyado, patay. Alam niyo, sa totoo lang, gano'n naman yun mga kababayan eh. Kapag kaalyado ka ni Digong, buhay. Kapag hindi ka kaalyado, patay ka. Pakinggan nyo mga kababayan na kung bakit ko nasabi yan. Ito. Ito may mga connection to. Ito, pakinggan nyo Si Maruhas nga at si Drilon, muntik na mapatay ni Digong yan. Kasi sinali sa drug watch list yan. Ito, saan ba yon? Ito. Pakinggan natin. Mga kababayan, muntik na mamatay yan. Ito Ito. Pakinggan nyo. Ito. Mga kababayan, wait lang. Ito. Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Mariel Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, Si Jed Mabilog po ito. At saka, walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba.
Umiiyak ka, Mayor. Huwag kang umiyak, Mayor. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon. Maraming salamat po, Jingles Adventure, sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po, ma'am. Ayan. Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. Kaya po siya umiyak, ma'am, kasi binantaan po siya na siya daw po ay drug lords, at ang sabi nga niya talaga doon na kung umuwi siya ng Pilipinas mula Japan, siya po ay gagawing katulad kay Erwin Espinosa. Bubuhayin siya, pero sabihin niya na si Marojas at si Franklin Drilon ay drug lord. Para si Franklin Drilon, si Marojas ay ipapakulong katulad kay Laila de Lima. At buhay si Jed Mabilog. Yung problema, pinsan niya yun si Franklin Drilon eh. Of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. You're next. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Ang sabi sa kanya ng isang general, huwag kang umuwi. Kasi kapag umuwi ka, ikaw yung gagawing witness ni Digong at paturuin na si opposition senator Franklin Drilon gawing drug lord at si presidential candidates Marojas gawing drug lord para makulong. Kasi alam nyo naman po na itong mga Liberal Party ang pinakamahirap na kalaban ni Digong, na wala siyang magawang, hindi niya mapatay kundi maipakulong. Katulad sa ginawa niya kay Laila de Lima. So, buti na lang, hindi siya umuwi. Kasi kung nakinig siya kay Bato, ngayon, pangalan niya, nakaukit na sana sa Bato. Buti na lang, hindi siya umuwi. Continue. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Walang mangyayaring masama. Itatay nga ni Kerwin Espinosa, pinatumba nyo eh. At mismong inamin nga ni Kerwin Espinosa na kapag hindi ko inamin at hindi ko sabihin na si Laila de Lima ay sangkot sa drug, no, doon sa Bilibid, ay ako ang sunod na papatayin. Di ba? Kumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Alam niyo kung bakit. Alam niyo kung bakit, mga kababayan, na politika ang dahilan. Kasi si Mabilog hindi nga siya... si Mabilog, hindi kasi siya sumanib sa PDP. Hindi katulad kay Tebes na PDP member siya.
Alam nyo naman si Mabilog, pinsan niya ni Franklin Drilon. Kasi lahat noon, kapag hindi ka sasanib kay Digong, patay ka. Pakinggan nyo inaano siya dito ni Abante. Pakinggan ninyo. Former president that actually put you in that initiated list that you're talking about. Yes, Your Honor. I believe that. Tanong ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, napakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban sa politika, nasa listahan ka. Wala pa. Diba? Anong sabi ni Akop? Ay, ni Boy Contempt. Ito si Congressman Paduano. Na kapag kalaban ka ni Digong sa politika, nasa listahan ka. Diba? Ganun ang ginawa ni Digong. Si Tebes, nanumpa bilang PDP, buhay. Yung mga kasama ni Tebes doon sa Ilonggo area, ayaw manumpa bilang PDP, patay. Kung hindi ka magtago, patay ka. Kung lalabas ka, buhay, patay ka rin. Yeah? So, yun, mga kababayan. Klarong-klaro? Sige, eto na, panghuli. Amy Marcos at Sara Duterte kasama